We are all the alive witness in these wonders of the world. Ito ang pagmamapa ng lahat para sa ayusan. Ang pagmamapa ay ginagamitan ng pagsusulit para sa pagtatalaga na naaayon sa kanilang kakayanan. At para sa pagpapatas ay ginagamitan ng salitang Rubin. At para sa pinakakomplikado ay ginagamitan ng crosscoin. Alam natin na ang unang pagkakakilanlan na lumalarawan sa korupsyon ay ang salitang kalamangan. Kaya minsan ay kailangan natin huminto para sa ayusan dahil alam natin na ang realidad ang may pinakamalaking parte o kinalaman sa pagkahubog ng hospitalidad ng isang tao. Ang pagmamapa na pagsasangayunan ng lahat at hindi lamang pagdidesisyonan ng ilang mga elitista na pansarili lamang ang unang dinedepende dahil hindi tayo pwedeng mag-collaborate ng mga bagay na hindi natin kayang i-elaborate. Huwag tayong magkaila o magmaang-maangan na maging ang kasalukuyang mga batas ay hindi pa ganoong kaperpekto ayon sa sukdulan ng kakayanan ng mga tao ng pagbibigay nila ng kanilang mga sarili para sa pagkakaisa at paglilikom ng mga kaalaman na siyang idudulog para sa pinag-uusapang pagsasaayos. Kaya hanggang sa ngayon ay patuloy ang paggawa ng mga batas para sa pagbabalanse at pagmamapa para sa ayusan. Kaya dapat ay magdahan-dahan at mag-ingat sa paggawa ng mga hakbang ang mga tagagawa para sa mga bagay na maaaring makapagdulot ng kaguluhan at makabubuting huminahon ng mga humuhusga para sa mga desisyon na nauuwi sa karahasan dahil alam natin lahat na wala pa tayo sa tamang punto ng sistema ng pamumuhay base sa realidad na presentadong komunidad ng lipunan para sa sangkatauhan. Huwag tayong magpalinlang sa mga iilan na kumukubli sa kapangyarihan na kung babaybayin ay sila ang dapat mahusgahan. Alam natin na hindi lahat ng naghihirap ay tamad at hindi lahat ng mayaman ay masipag. Alam natin na ang isang tao ay hindi aangal kung may nakikita siya na hindi balanse o patas na regulasyon para sa salitang kaalawanan o kahirapan ng kanilang mga gawa o ginagawa para sa pagmamapa ng salitang pagkakapantay-pantay na dapat ay ating pakinggan at unawain gamit ang ating sentido komon na hindi niya pwedeng katotohanan kung wala siyang kapaliwanagan ng kanyang kadahilanan para ito ang isa pag-uusap ng lahat ito ang pag-uusap ng lahat para sa mga ilang komplikadong bagay gaya ng ito ang pag-uusap ng lahat para sa mga ilang komplikadong bagay ito ang pag-uusap ng lahat para sa mga komplikadong bagay gaya ng mas maagang pagkawala ng kapareha at mas maraming bilang ng kababaihan kumpara sa kalalakihan at pagbibigay ng panig ng bawat isa na sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba ay maimamapa para sa ayusan ng komunidad para sa lipunan ng sangkatauhan kung sa anong klase ng lifestyle ang kanilang gugustuhin bilang kapalit ng pag-uukol nila ng kanilang lakas paggawa kumpara sa material, sosyalismo o pahinga. Huwag nating ibase sa isang nagkakras na eroplano ang krisis na kinakaharap natin ngayon para gamitin ang katuwiran na ako muna bago ikaw. Dahil ang krisis na kinakaharap natin ngayon kung bakit naging ganito ang naging realidad ng komunidad ng sangkatauhan ay nagmula
sa maling hospitalidad ng tao at maling sistema ng gobyerno. Malaya kayong salungatin o pasinungalingan ng aking mga inilahan. Nakahanda akong makinig para unawain ang aking mga naging kamalian at idepensa ang aking mga binitawang salita sa mas literal at detalyadong pagpapaliwanag. Isang bagay ang iniwasan ko sa pagsasalaysay nito at yun ay ang magmura. Dahilan at sa pag-unawa at ang pagpapaliwanag